Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga kaganapan dito sa Amerika at ibang panig ng mundo kagaya ng Middle East. So, merong in-issue na worldwide caution sa mga US citizens na nakatira sa region at sa ibang panig ng mundo. Dapat ay nakatutok kayo sa mga official government websites kagaya ng Department of State at tulad ng pagkakaroon ng travel interruption at increased worldwide security risk sa lahat ng mga US citizens. Our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. At my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest U.S. embassy or consulate, you have to register with the Smart Traveler Enrollment Program. You have to register with STEP, and here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates for U.S. citizens channel on WhatsApp and follow @TravelGov on social media as well. The latest alerts are also available on travel.state.gov. That's our website, travel.state.gov. Finally, Americans in the Middle East, you can reach the Department of State 24 hours a day, 7 days a week at the following phone number: 1-202-501-4444. That's 1-202-501-4444. Issue ng caution or advisory ang US Department of State tungkol sa pagkakaroon ng disruption, travel interruptions, at merong heightened risk tungkol sa mga demonstrations at violence. Lahat ng mga US citizen, especially na nasa Middle East, ay kailangang mag-enroll sa STEP program ng Department of State. Dahil sa mga security risks na ito, ang mga US citizens ay hinihikayat na lumisan at huwag pumunta sa mga US facilities kagaya ng mga US embassies or consulates abroad. Because of the conflict in the Middle East, may mga travel disruptions at pwedeng ma-stranded ka sa isang lugar at hindi makabiyahe ka agad. Even if you're a US citizen, not exactly in the Middle East region, but you are in a different country not affected by the conflict, so pwede pa ring maapektuhan. You will be affected because of travel delays at pwedeng ma-reroute ang iyong flight. So kailangan ay alerto at kailangan ay i-check ang inyong mga documents bago mag-travel. Ano ang impact nito sa mga US embassies or consulates abroad? Pwedeng magkaroon ng reduced staffing at malimit ang mga consular services. Kung meron kayong importanteng appointment, ay i-monitor ang appointment na ito ay pwedeng ma-cancel or pwedeng ma-reschedule ang inyong appointment. Sa mga kababayan nating former Filipino citizens na US citizens na nakatira sa abroad, ay kung meron kayong kailangang ayusin sa US Embassy kagaya ng mga importanteng federal benefits or kailangang mag-replace or makakuha ng US passport, ay kaagad na tumawag para makakuha kayo ng appointment. Dapat ay i-gather ang inyong mga documents at i-secure ang mga ito dahil mahihirapan na makakuha ng appointment or pwedeng madelay ang mga services sa mga US embassies abroad. If you know a US citizen who was stranded abroad, ay kailangan ay tumawag sa US Department of State phone number. Kailangan ay makinig sa mga travel advisories at mag-check ng mga alert information tungkol sa mga kaganapan sa inyong area. Pangalawa ay mag-enroll sa STEP program ng Department of State. Noong nagbiyahe ako sa Pilipinas ay nag-enroll ako sa STEP program kasama na ang aking anak. So, importante na makakuha ng mga travel advisories at dapat din ay nakalagay ang mga contact details at emergency information. Pag-usapan natin ang STEP Traveler Program. So, ano ang mga benefits sa pag-enroll sa STEP program? Ang STEP program ay isang voluntary service for US citizens para maka-register sa US Embassy. Noong umuwi ako ng Pilipinas ay nag-register ako sa STEP. So, nagpo-provide ito ng real-time travel and security updates at
Tinutulungan ang mga US embassies na makontak kayo bilang isang US citizen during emergencies at inaalaw nito ang family para makontak kayo during a crisis. Ito ang actual na website. Libre po ito at walang bayad. Pumunta lang sa mytravel.state.gov at mag-enroll. So 20 minutes ang time para makompleto ang registration ng mga benefits, makikita ang health, weather, safety, and security for your destination, at para matulungan kayo ng embassy in case of emergency. Sino ang pwedeng mag-enroll sa STEP program? Lahat ng US citizens na magta-travel abroad or living overseas long-term ay pwedeng mag-enroll. Pati na rin ang mga students studying abroad at mga dual nationals traveling with a US passport. Pwede rin mag-enroll ang mga groups, families, at business travelers. So, ginamit ko ang STEP program nang umuwi ako ng Pilipinas at nilagay ko ang aking personal information at kung paano ako makakontakt. Madali lang ang pag-create ng account sa STEP program. Ano ang mga information na kailangang ilagay? Dalawang option. Pwede kayong mag-create ng account or pwede kayong mag-register as a guest. Kung mag-register kayo for an account, iselect lang ang create an account at i-provide ang inyong full name, date of birth, email address, and you need to use your primary email address at maglagay din ng password. At i-verify ang inyong email para ma-activate ang account. Kailangan ay makumpleto mo ang traveler profile. Para makumpleto ang inyong profile, i-enter ang general emergency contact details. So mag-add din ng secondary contact when possible at maglagay ng phone numbers na pwede kayong ma-reach internationally. And also, you need to set communication preferences for alerts. So, importante na ayusin or kompletohin ang inyong profile. Paano mag-register ng trip sa STEP program? Kung magpaparehistro, kailangan ay mag-login sa inyong STEP account at i-add ang trip. At kailangan ay enter ang inyong country and cities na pupuntahan ninyo, dates of arrival and departure, lodging or location information, at pwede rin mag-add ng multiple destinations, submit to receive alerts. Ano-ano ang mga alerts na marireceive mo kung ikaw ay naka-register sa STEP program? Okay, so you will receive security messages, travel advisories, natural disaster warnings, important local updates affecting travelers, embassy contact changes, at instructions during emergencies. Salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel at kung hindi pa kayo nakakapag-like and follow, pag-follow ang aking Facebook page, Documents and Visas, at huwag din kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys for supporting my channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.